Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Milan na siyang kapital ng Lombardy region sa Italy. Ang lugar na ito rin ang siyang global capital ng fashion and design. Siyang tahanan ng National Stock Exchange at financial hub ng bansa. Sa lugar na ito matatagpuan ang Gothic Duomo de Milano Cathedral at ang Santa Maria del Grassi Convent. Ito rin ang tahanan ng pamosong Leonardo da Vinci's mural na The Last Supper. Ito ang sumisimbolo ng centuries of art and culture. Sa lugar ding ito, gaganapin ang 2026 Winter Olympics. Sa syudad na ito nanirahan ang pamilya Bresci, larawan ng isang perpektong pamilya. Ngunit sa kabila ng maunlad na pamumuhay, isang trahedya ang nangyari na sumira sa buhay ng pamilya. May mga kaso talaga na kahit saan daaning korte ay malabong mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Isa na nga rito ang kaso ng pamilya Bresci. Samahan niyo ako at ating balikan kung paano nawasak ang maliit na pamilyang ito dahil sa kasakiman at puot na unti-unting lumason sa pag-iisip ng taong dapat sanay magpoprotekta sa pamilya. Larawan ng isang perpektong pamilya. Ganyan ang pagkakakilala ng mga tao sa pamilya Bresci. Si Mario na siyang padre de pamilya ay nagtatrabaho sa isang warehouse habang ang asawa naman niyang si Daniela Fumagalli ay isang biomedical engineer. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang kambal, sina Elena at Diego, na pawang 12 taong gulang na mga panahong iyon. Very outgoing ang magkapatid at very active din sa eskwelahan. Si Elena ay mahilig mag-skating habang si Daniel naman ay nahilig sa soccer. Napalaki ng mag-asawa ng maayos ang kanilang mga anak. Sapat din ang kanilang kinikita upang tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Napalaki ng mag-asawa ang dalawang batang ito na magalang, matalino at palakaibigan. Nang makaipon ng pera, nakabili ang mag-asawa ng isang maliit na bahay sa kabundukan. Dito sila namamalagi sa tuwing walang pasok ang mga bata dahil nahilig din sila sa pag-hiking. Kung titingnan sa panglabas, parang napakadali ng pamumuhay ng pamilya Bresci. Walang problema at nasa ayos ang lahat. Ngunit sa likod ng magandang larawang ito ay nakatago ang mga problemang kinakaharap ng mag-asawa. Makalipas ang ilang taong pagsasama, dumating ang punto na pakiramdam ni Daniela ay hindi na sila nag-grow magkasama ni Mario. Dahil dito ay unti-unting nasira ang pagsasama ng mag-asawa. Hindi dahil may babae si Mario, o dahil sugarol ito, o dahil inutil itong asawa. Through the years, nawala ng tiwala si Daniela kay Mario dahil sa paulit-ulit nitong hindi pagpansin sa kanya mga opinyon sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay wala siyang boses bilang tao at isang babae sa kanilang pagsasama, na parang hindi siya mahalaga at parang hindi na rin siya mahal ni Mario. Si Mario palagi ang nasusunod at para bang pag-aari silang mag-iina nito dahil sa mga maliliit ngunit madalas na pagtatalo. Unti-unting lumayo ang loob ni Daniela sa asawa. Nagpatong-patong ang mga hinanakit ni Daniela kay Mario. At nang hindi na niya kaya pa ay nagdesisyon itong makipaghiwalay kay Mario. Hindi rin nakatulong nang magsimula ang pandemya noong 2020. Dito na-realize hindi lamang ni Daniela kundi pati na rin ni Mario na hindi na nila kaya pang magpatuloy bilang mag-asawa. At ito na nga nagtulak kay Daniela na mag-file na lamang ng divorce. Ramdam na ni Mario na doon din naman sila hahantong dahil nga sa itinatakbo ng kanilang pagsasama. Ngunit noon lamang naging maliwanag ang lahat nang gawin ng formal ni Daniela ang lahat. Kahit masakit para kay Mario ay malugod niyang tinanggap ang desisyon ni Daniela. Hindi ito nagpakita ng galit, hindi rin ito nagwala. Tumango lamang ito sa lahat ng gustong mangyari ng asawa. Pumayag din siya sa lahat ng kondisyon ni Daniela. Joint custody para sa kanilang mga anak. Equal na sustento at suporta sa pag-aaral ng kambal.
Napag-usapan din nila kung paano hahatiin ang kanilang mga ari-arian. Lahat ito ay tinanguan ni Mario, alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Habang pinoproseso naman ang kanilang diborsyo, nagkasundo sina Mario at Daniela na manatili sa parehas na bahay para hindi mabigla ang kanilang mga anak sa kanilang paghihiwalay. Ngunit ang hindi alam ni Daniela ay may masama palang binabalak si Mario. Sa kabila ng pagtango nito sa lahat ng kondisyon niya, iniipon pala nito lahat ng galit at hinanakit nito kay Daniela. At ito nga ang siyang naghatid ng malagim na katapusan sa pamilya. Hunyo taong 2020, nagpaalam si Mario na dadalhin ang dalawang anak sa kanilang bahay sa kabundukan. Balak niyang manatili sila doon ng ilang araw upang mag-hiking. Na mga panahong iyon, may sakit ang mga magulang ni Daniela kaya't hindi ito makakasama. Ayaw niya malungkot ang mga bata kaya't kahit hindi siya kasama ay pumayag siya sa suhestyon ni Mario. Habang papalabas ng bahay ang mag-aama, kinawayan ni Daniela ang mga anak at pinaalalahanan ng mga bata na mag-ingat at mag-enjoy sa kanilang bakasyon. Wala siyang naramdaman na kahit na anong pangamba ng mga puntong iyon dahil malaki ang tiwala niya kay Mario. Alam niya kung gaano nito kamahal ang kambal. Sa dalawang batang ito, umikot ang mundo nilang mag-asawa ng maraming taon at saksi si Daniela kung paano naging isang mabuting ama si Mario sa kanilang mga anak. Alam niyang ligtas at mag-e-enjoy ang dalawa sa bakasyon nilang mag-aama. Normal ang lahat ng mga unang gabi ng mag-aama sa kabundukan. Sa tuwing tatawag siya ay mabilis na nasasagot ng mga bata ang kanilang telepono. Palagi ding nagpo-post si Mario ng mga larawan sa social media at kitang-kita sa kanilang mga larawan kung gaano sila kasaya sa kanilang bakasyon. Ngunit ang hindi alam ni Daniela ay iyon na ang mga huling araw na makakapiling niya ang kanyang mga anak. June 26, 2020. Matapos ang pag-hiking ng mag-aama, naghanda na si Mario ng kanilang hapunan habang ang mga bata naman ay naglalaro sa harap ng kanilang bahay. Nang matapos maghapunan, natulog na ang mga bata sa kanilang silid. Nang lumalim na ang gabi, nakarinig ng kung anong ingay ang mga kapitbahay mula sa bahay ng mga Bresi. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakatanggap naman si Daniela ng sunod-sunod na text message mula kay Mario. Halos mangatal ang buong katawan ni Daniela habang binabasa ang mensahe ng dating asawa. Hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo, Daniela. Tatanda kang mag-isa dahil kasalanan mo lahat kung bakit nasira ang ating pamilya. Ito ang saad ni Mario sa text message. Nagpadala ulit si Mario ng text message at inuutusan naman nito si Daniela na tingnan nito ang kanyang email. Sa email ay sumambulat kay Daniela ang totoong saloobin ni Mario patungkol sa kanilang diborsyo. Sa kabila ng pagiging kalmado nito ay hindi pala ito sang-ayon sa paghihiwalay nila. Masamang-masama pala ang loob nito kay Daniela. I never agreed with the divorce. You destroyed our family. You shattered our life. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako magpapakamatay. Hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Sinira mo ang buhay nating lahat. Ang saad ni Mario sa email. Matapos mabasa ang text at email ni Mario, dali-daling denial ni Daniela ang number ng kanyang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na siyang nakuhang sagot. Tinawagan niya din ang number ni Mario, ngunit hindi rin ito sumasagot. Nanlamig ang buong katawan ni Daniela. Parang napako siya sa kanyang kinauupuan. Ngunit inipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang mailigtas ang kanyang mga anak. Wala nang inaksaya pang oras si Daniela. Kinuha niya ang susi at saka dali-daling nag-drive papunta sa kabundukan. Habang nasa daan, walang ginawa si Daniela kundi magdasal na sana'y nagbibiro lamang si Mario, na sana'y ligtas at buhay pa ang kanyang mga anak. Ngunit pagdating niya ng kabundukan ay huli na ang lahat. Nadat na niyang halos kulay ubi na ang mga bata. Nakahiga ang mga ito sa kama at parehas na hindi na humihinga. Ang dalawang batang ito ang ginamit ni Mario upang makapaghiganti sa kanya. Isang napakalakas na sigaw ng paghihinagpis ang pinakawalan ni Daniela habang yakap ang kanyang mga anak. Halos mawalan ito ng ulirat sa pag-iyak at pagyugyog sa balikat ng mga bata. Ngunit wala na silang pulso.
wala na rin ang tibok na mga puso. Rinig na rinig ng buong kabundukan ang paghihinagpis ng isang ina nang matagpuan nitong wala ng buhay ang kanyang mga anak. Dito na tumawag ang mga kapitbahay ng pulis upang humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na na-revive pa ang mga bata. Suffocation ang naging cause of death base sa investigasyon ng mga pulis. Nangyari ang pamamaslang habang mahimbing na natutulog ang magkapatid. Natagpuan naman ng otoridad ang kotse ni Mario na nakapark sa Pont de la Vitora, isang tulay na kilala sa lugar na iyon dahil madalas dito nagkikitil ng buhay ang mga tao sa lugar na iyon. Ilang oras naman ang nakalipas, natuntun din ng mga pulis ang labi ni Mario mula sa ilog. Katulad ng mga bata, hindi na rin ito humihinga. Bago mangyari ang lahat ng ito, nag-post pa si Mario ng huling larawan sa Instagram. May caption ang larawang ito na "With my children, always together." Isang pangako na tinupad ni Mario sa pinaka-nakakakilabot na paraan. Mabilis na kumalat ang insidenteng ito sa kabundukan. Hindi sila makapaniwala sa nangyari dahil kilala nila si Mario bilang isang mapagmahal na ama at asawa. Kilala din ito na palaging kalmado, wala itong kaaway at alam ng buong nayon kung gaano nito kamahal ang kanyang mga anak. Kahit si Daniela ay walang nakitang kahit na anong indikasyon na makakayang gawin iyon ni Mario sa kanilang mga anak. Sobra ang pagsisisi ni Daniela dahil kung alam lamang niya na mangyayari iyon ay hinding-hindi siya papayag na sumama ang mga anak niya kay Mario. Iyon ang naging malaking pagkakaiba ni Mario sa mga normal na mamamatay tao. Hindi niya ipinahalata sa kahit na kanino ang maitim niyang bala. Pumayag siya sa lahat ng kondisyon ni Daniela. Pinaniwala niya ito na maayos lamang ang lahat. Ngunit sa puso nito ay nais nitong bawian ang dating asawa. Para sa kanya, walang pwedeng magmay-ari sa kanyang pamilya kundi siya. Dahil sa pagfa-file ni Daniela ng divorce, pakiramdam ni Mario ay mawawala na siya ng kontrol sa kanyang pamilya. Na unti-unting nasisira ang pamilya na matagal niyang iningatan. Galit at puot ang namuo sa puso ni Mario na siyang nagtulak sa kanya upang tapusin ang kanyang buhay pati buhay ng kanyang mga anak. At para sa kanya, ito ang pinakamatinding ganti kay Daniela. Base sa investigasyon ng mga pulis, matagal na pinlano ni Mario ang pamamaslang. Pinili nito ang weekend kung saan alam niyang hindi makakasama sa kanila si Daniela. Pinatulog muna niya ang mga bata bago niya sinakal ang mga ito. Bago niya kitlin ang kanyang buhay, sinendan muna niya ng text message si Daniela at siniguro niyang ito mismo ang makakakita sa labi ng mga bata. Ito ang huling ganti ni Mario kay Daniela dahil sa kagustuhan nitong makawala sa pagkakatali nito sa kanya. Nakakadurog ng puso na naging napakaigsi lamang ng buhay ng kambal. Pareho silang malusog, parehas ding active sa kanilang eskwelahan, masayahin, magalang, matatalino at very talented. Malapit na sana silang maging teenager at napakaganda pa sana ng itatakbo ng kanilang buhay. Ngunit taliwas iyon sa pananaw ng kanilang ama. Pag-aari sila ni Mario at kung masisira nga ang kanilang pamilya ay walang ibang makikinabang sa kanila. Siya ang bumuo sa mga batang iyon, kaya't siya lamang ang pwedeng magmay-ari sa kanila. July 4, 2020, naganap ang libing ng magkapatid. Daang-daang tao ang dumalo sa lamay. Dumagsa ang mga bulaklak, mga laruan, mga sulat ng pamamaalam para sa magkapatid. Nagpakawala din ng mga lobo ang mga kaklase ng kambal upang maluwalhati silang maihatid sa piling ng Diyos na may kapal. Isinuot din ng soccer team ni Diego ang kanilang jersey bilang pagpupugay sa magandang buhay ng kanilang teammate. Nag-perform naman ang skating team ni Elena bilang tribute sa namayapa nilang kaklase. Dumalo din ang Archbishop ng Milan sa libing ng magkapatid upang bigyang basbas ang labi ng mga bata. Bago tuluyang mamaalam, binasa ni Daniela ang sulat niya sa kanyang mga anak. Mga anak, hindi nanalo ang kasamaan. Hanggat naaalala ko ang inyong mga pangalan at ang pakiramdam sa tuwing maririnig ko ang pangalang Elena at Diego,
Alam ko nakapiling na kayo ng Diyos na may kapal. Palagi ko kayong mamimiss at hahanap-hanapin. Hindi pa rin nagsisink in sa akin na hindi ko na kayo makakasama. Hindi ko na kayo mayayakap at hindi ko na maririnig ang inyong mga boses. Gusto kong sabihin na okay lang ang lahat, ngunit ang totoo ay hindi ako okay. Sobrang proud ako na ako ang inyong naging ina at mananalangin ako na sana'y hindi makalimutan ng mga tao ang inyong mga ngiti at tawa. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy nang wala kayo. Mahal ko kayo, mga anak. Sa isang iglap na wala ang rason kung bakit nabubuhay si Daniela. Naging napakalabo para sa kanya ng lahat. Bakit hindi nagsalita si Mario na naghamon siya ng diborsyo? Bakit tinanggap nito lahat ng kanyang kondisyon? Bakit parang okay lang ito sa lahat ng kanyang sinasabi? Sinisi ni Daniela ang kanyang sarili dahil kung tutuusin ay kasalanan niya kung bakit nagalit ng sobra sa kanya si Mario. Ngunit ano ang kanyang gagawin gayong hindi na nga siya buo sa piling ng kanyang asawa? Nais siyang gantihan ni Mario at alam na alam nito na madudurog siya kung mawawala ang kanyang mga anak at habang buhay niya itong dadalhin sa kanyang konsensya. At nagtagumpay nga si Mario. Dahil ng mga puntong iyon ay walang ibang sinisisi si Daniela kundi ang kanyang sarili. Sinisi ni Daniela ang kanyang sarili dahil kung hindi nga naman siya nag-file ng divorce ay hindi makakaisip ng masama si Mario. Ngunit sa kabilang banda, katulad ng milyong-milyong tao sa mundo, ginawa lamang niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Hindi na sila masaya at kontento sa kanilang pagsasama. At para sa kanya ay mas magmamature sila kung maghihiwalay sila ni Mario. Ginawa niya lahat ng hakbang upang maging maayos ang lahat habang pinoproseso ang kanilang diborsyo. Nagpaka-civil siya sa pakikitungo kay Mario. Pinrioritize niya ang kanyang mga anak. Iginalang niya ang relasyon ng kanyang anak sa kanilang ama. Pinagtiwalaan niya ang dating asawa na papantayan nito ang pagmamahal na alay ng kanyang mga anak sa kanya. Wala siyang nakitang kahit na anong mga signs na magsasabi na hindi komporme si Mario sa mga nangyayari. Ngunit sa huli, siya pa rin ang sasalo ng lahat ng sisi at hinagpis dahil lamang nais niyang makawala sa isang relasyon na hindi na siya masaya. Base sa isang research sa UK, maituturing si Mario na isang family annihilator o yung mga tao na mas pinipiling maggitil ng buhay at isama ang buong pamilya kapag may nangyayaring hindi maganda sa kanila. Ang mga ganitong tao ay mayroong 4 na klase: self-righteous, disappointed, anomic at paranoid. Kalimitang tinatamaan ito ang mga ama at ina sa isang pamilya. 65% ay mga lalaki edad 20 to 30s. Kalimitang nangyayari ang mga ganitong insidente sa buwan ng Agosto. Nangyayari ang krimen tuwing weekend kung kailan nasa bahay ang buong pamilya. Kalimitang rason sa pamamaslang ang pagkasira ng pamilya, diborsyo, problema sa pera, mental illness at honor killing. Para kay Mario, ang kanyang pamilya ay extension lamang ng kanyang pagkatao at walang sino man ang pwedeng magdesisyon nang wala niyang pahintulot. Mas gugustuhin pa ni Mario na makitang patay ang kanyang mga mahal sa buhay kaysa makita silang masaya nang hindi siya kasama. Sa kasamaang palad, walang nakaalam o nakapansin sa mga planong ito ni Mario. Tahimik niyang pinlano ang lahat at nang makahanap ng tiyempo ay isinagawa na niya ang pagpaslang sa kanyang mga anak. Para kay Mario, inapakan ni Daniela ang kanyang pagkatao sa pagpa-file nito ng divorce sa halip na tanggapin ang katotohanan na hindi na talaga nagwo-work ang kanilang pagsasama. Sa huli, nagtagumpay din si Mario sa kanyang plano dahil naiwan si Daniela sa mundo na mag-isa. At habang buhay nitong dadalhin ang guilt sa kanyang puso na maaaring siya nga ang may kasalanan kung bakit pumanaw ang kanyang mga anak. Sa mga kasong katulad ng nangyari sa pamilya Bresi, kadalasan ay mga bata ang nadadamay. Mga batang walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili dahil buong buo ang tiwala nila at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Ang kasong ito ay maliwanag na paalala na huwag ipagsawalang bahala ang pinakamaliit na warning signs dahil maaaring ang mga simpleng warning signs na ito ang siyang magliligtas sa buhay ng iyong buong pamilya. Ngunit ano po sa inyong palagay? Kung kayo ang nasa posisyon ni Daniela,
Mas pipiliin nyo bang manatili sa isang relasyon na hindi na kayo masaya o pipiliin nyo rin ang path na tinahak ni Daniela? Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.